ayan po mga kabayan, bago po tayo uuwi ngayon ng Rosales ay mag-update muna tayo ngayon sa araw na ito. Dahil sobrang busy po natin mga kabayan, punta doon, punta dito, asikaso sa mga materyales. At buti na habol namin ngayon yung pagbili ng tiles po mga kabayan. So ito, sabi ko nga po kanina ay wala nang problema sa paris dito sa sa kisame ng terrace natin mga kabayan. At nakita nyo na din po yung palitada natin sa labas. Okay na. So dito tayo ngayon sa loob mga kabayan. Ito, dito tayo sa unang kwarto. Ayan. Meron na siyang kisame. Okay na po siya mga kabayan. Tapos nakita nyo po ay merong design. Ayan, may design po mga kabayan. Magandang hapon, ma'am. Okay. So may design po mga kabayan ito. Ayan po, nilagyan ng design para yan doon sa sa ilaw natin. At nag-umpisa na rin sila dito ng skin coat po mga kabayan. So nakita nyo naman, diba, kung gaano ka pulido yung ating gawa. So ayan, kita-kita na natin yung design sa ilaw. Tapos dito sa kabila mga kabayan ay wala, hindi pa din natapos yung paglagay ng kisame dito. Pero nandito yung ating mga gypsum board. Marami-rami pa naman po mga kabayan. Terrace na lang at saka CR. Then ito din, okay na rin po yung ating sala. Ayan, kapiraso na lang po ang kulang dito mga kabayan. Kapiraso na lang. Ito na lang po ang kulang ay okay na. Yes, kung ano po yung nakita nyo dito sa loob, sa kwarto mga kabayan na meron design, ganun din po dito. Nilagyan din po ng design ni Kuya Ares para din po doon sa ilaw. So nabagay po siya mga kabayan doon sa binili nating sa binili po nating ilaw mga kabayan. Na ganito, ayan, sa nabili po nating ilaw mga kabayan na ganito. So bagay siya diyan sa design na ikinabit natin, 'di ba? So lalo siyang bumungga tingnan na mayroon tayong kahit paano may nakikita tayong design dyan sa kisame natin. So, ang kulang na lang dito sa kisame natin dito sa sala mga kabayan ay yung na lang, yung gilid. Ayan, ayan, ayan. Yung nakapalibot. Kasi syempre, isang buo to nilagay nila. So, yung para walang dito, kumbaga, walang cut, sinigurado nila sa gitna. Tapos yung gilid-gilid, ayan, napayo. Ayan ang kulang na lang kasi puro tabas yan. Puro tabas yung gagawin nila dyan. Then dito sa CR natin, ay wala pa rin kisame. Wala pa rin kisame. At yung sala natin, at saka yung kabilang kwarto ang meron. At itong natin, CR, yung kabilang kwarto, wala. Pati yung ating terrace. So, yun po yun mga kabayan. Kahit papaano ay konti na lang kembot. Sabi ko nga, Kuya Aris, kahit umuulan tayo ngayon, ay mabilis na lang yung gawa natin. Madali na lang ito. Dahil ang gawa natin more on loob ng bahay. Hindi nakakasagabal yung ulan. Yun nga lang, yung yung materyales, dahil lang naman ang ipinapa-deliver natin, yung tiles na lang talaga ang pinadeliver natin mga kabayan. Bukas i-deliver ng maaga, tulad ng gypsum board, dineliver, pero kahit papaano, umulan siya mga kabayan, pero kahit papaano, meron tayong pag-iwanan doon ng kamag-anak nila, and then hinahakot nila kapag wala ng ulan. So katulad kanina, may natira pa doong ilang piraso, 4.
So, kinuha na, no, siningit kanina na walang ulan. So, ganun din po ang mangyari sa tiles bukas po mga kabayan, na kung halimbawa pag-deliver bukas kasi hindi dito makakapasok, doon lang sa labas, ay hakutin na naman manual yon. Ilan yon? 105 tiles plus 12. So, more or less, nasa 130 pieces ang hakutin nila manual, no, na para dito sa tiles ng ating buong bahay. Walang matitira dito mga kabayan, no? Walang matitira ditong hindi naka-tiles. Lahat po 'yon, lahat. At pagkatapos ito mga kabayan, no, siyempre pinturahan natin, no? Mauna muna yung kisame natin mga kabayan sa pintura. So titingnan ko pa kung may budget pa po mga kabayan, no? Kung may budget, kung kakayanin pa ng budget natin, ituloy natin yung pintura. Titingnan pa natin mga kabayan kasi malaki-laki din po 'yon, no? Kay Jerome nga na maliit lang dito, ang laki ng kinain ng pintura mga kabayan, no? More or less nasa 25,000 or 30,000 buong bahay to. Baka kulang pa, pagkain pa mga kabayan. Kukulangin, more or less 30,000, kukulangin yon, no? Plus pagkain pa natin at iba pa, mga brush, lahat, doon na. No, medyo malaki-laki yon. So, kakayanin natin, no? Pag-pray natin na kakayanin natin at may sobra pa o kakayanin ng power, sala, sige, go natin. Pero pag hindi, pagpasensyahan. No, importante, nakisamihan natin, mabubungan natin, higit sa lahat, na tiles natin. Kung meron tayong budget na hindi natin alam, no? O sige, ipagpatuloy po natin mga kabayan. Basta sa ngayon, ay tapusin ko muna yung problema ng kisame na matapos na, plus yung ating tiles po mga kabayan. Okay, so dito naman po mga kabayan, meron na ring tiles to, no? Meron ring tiles at saka tile trim. Meron na rin. So ito ang mangyayari dito ay syempre lagyan natin to ng cabinet, no? And then nag-request si doktora ay palagyan ng shelf, patungan ganyan, kahit isang shelf lang, patungan ng ganyan, no? Pag meron pa tayong mga plywood, meron pa ba mga plywood diyan? Okay. So, lagyan ng shelf dyan, ganyan mga kabayan. O kaya yung mga rita-ritaso natin na mga bahala na. Meron namang mga ritaso dyan, mga parings. So, yan ang gagawin dito. Malagyan ng shelf para meron silang patungan ng kaldero, kawali, no? At kung ano-ano pa. So, palagyan natin ng ganyan. Parang ano lang ba? Ganyan. Ayan. No? Hanggang dito, lahat yan. Para pagbukas mo dito, hindi kalat yung gamit, no? Sa bagay, tago naman na yan. Kahit anong ano mo dyan, tago naman yan kasi may harang naman yung katulad doon kay Jerome. Yan ang gagawin ni Kuya Aris. Ipahabol ko sa kanya. Buti hindi pa niya nagawa para hindi mahirapan. So, ipapasabay natin. So, ditong lahat sa sala ay nalagyan na lahat ng ng skim coat, no? Dito sa CR wala pa. Dito sa CR wala pa. Dito naman kulang pa dito sa kabilang kwarto. At doon sa kabila ay hindi pa nalagyan ng kisame. At dito sa terrace mga kabayan. Pang ilang araw na natin ngayon? 21. So 21 days na natin ngayon mga kabayan. Isang linggo kasama pa, no? Sunday na trabaho pa sila. No, nakaraang linggo lang ang walang trabaho po mga kabayan. So 21 days na tayo dito sa bahay or more, no? Or more po mga kabayan. Kaya medyo konting push para agad-agad natin matapos mga kabayan kasi siyempre laki ng expenses natin. Baka man mabitin tayo. Pamalingkin natin kanina, 12,000 kaagad yon kasama natin si Nanay Irma. Kaya baka mabitin tayo. At siyempre, pag tumatagal yung trabaho natin mga kabayan, siyempre, lumalaki din yung expenses natin. No? Nababanat. At higit sa lahat, yung pagbiyahe namin. Back and forth namin mga kabayan, super laki ng gas.
Tapos, syempre, pagkain, alam nga naman, hindi kami kakain. Alam nga naman, ang karpintero lang ang busog. No, ang nagpapagawa, gutom. O, nalilipasan natin ng gutom eh, di ba? Kaya kailangan ay puspusan ng trabaho para matapos na tayo. Tapos, i-tour ko na rin po kayo mga kabayan, ha? Kasi may nagtanong, wala daw screen yung bahay ni Ate Gemma. Meron po. Ayan, hindi lang screen. O, nakita nyo po, sliding window yan. No, sliding window yung mga kabayan. Ayan po ang screen, baka hindi nyo lang po nakita. Ayan po, yan po ang screen. Tapos, ganun din po dito. Hindi naman pwedeng isa lang ang may screen. Ayan, galawin ko na lang mga kabayan para makita talaga natin. Ngayon, marami pang lamok, siyempre. Labas pa, wala pang sarado yung bahay natin. Dito sa kabila, meron din po. Para siguro hindi nakita sa nag-comment na may screen. Meron po. Ayan ha. Ayan. Then ito, meron din po. Ayan. Nakita nyo na yung loob natin. 2 kwarto. Dito meron din. Kahit dito sa CR po. Ayan, meron din po ito. Ayan kahit dito sa CR may screen. Para hindi makagat yung puwit nila dito pag umiibak na kagatin ng lamok. Kaya nilagyan ng screen. Pati dito mga kabayan, meron din po. Ngayon, alam nyo na po na may screen. At saka matibay yan kasi double yan mga kabayan. No? Dinoble yan. Siguro double kasi isa lang eh. Pero kung dalawang nilagay na screen dyan, kundi single lang. Diba? So, ayan. And then ngayon, may nagtanong mga kabayan kung gaano na yung improvement ng natin, ng bahay ni Ate Gemma. So, ipakita din namin hindi lang yung loob, pakita din po namin yung labas. Para, syempre, yung ating mga viewers, yung ating mga lalo ng ating mga sponsors, magtatanong sila. So, ito yung itsura ng labas ng bahay natin. Sige, mula doon, ikot tayo sa bahay para makita nyo po kung anong sistema sa bahay natin ngayon. Ayan po Yung dito, mayroon pang ilalagay, ha? Ayun hindi pa naikabit. Mayroong ilalagay dyan mga kami, pati doon sa itaas. Sa main, natin, rooftop, roof. Sa main roof natin doon sa sa taas ay mayroon yan. So ngayon ito yung ating kabilang side. Ayan. Ito ay pakitawag mga Kuya Aris. Kuya Ares, halika dito. Kuya Ares, huwag mo na lang itong skin coat dito, ha? Hindi nga po. Yung loob lang. Hayaan mo na itong ganito kasi ang magdadala niyan is Yung pintor nila. yung pintura na. At saka yung isa pa, isingit ko na lang yung ilalim ng lababo, di ba? Lalagyan mo ng cover yon. Lagyan mo ng isang layer. Lagyan mo ng isang layer para mayroong pagpatungang dito, ituro ko sa'yo. Ay, parang kwan po. Shield. Pero dapat triple guard yung palit natin. Doblehin mo. Kasi sayang yung mga plywood dyan. Pwede naman. Yung ganyan. Ganyan lang siya. Papunta din ganyan. Lang siya. Para mayroon lang patungan. Sisi. So, ayan, ikot tayo mga kabayan. Sabi ko ni Kuya Aris, huwag niya itong lagyan ng skim coat mga kabayan. Okay na yan. Magdadala primer na lang yan mga kabayan. No problem. Then, ito, Kuya Aris. Ay, saan na ba? So, then ito, ayan, ang pakisarado nga. Sarado ba yon, Ate Gemma? So, ayan po mga kabayan. Kita nyo po ha, mula doon ang bintana natin. Ayan. Mula doon mga kabayan, bintana natin dito sa terrace, dito sa mga kwarto nila, hanggang dito sa likod mga kabayan.
Ayan. Inutos ko na to ni Kuya Aris kahapon, hindi nagawa kasi halos buong maghapon ng ulan mga kabayan. Kapiraso na lang nabitin pa. No? Kapiraso na lang mga kabayan nabitin pa. Kaya nga sabi ko nung nakaraan, Kuya Aris, tirahin na to kasi abuti ng ulan, di mag-aantay tayo ng walang ulan. So dapat nung walang ulan pa, tinira na to para wala ng problema. Kaya sige ko remind, yung trabaho sa labas ay unahin yung trabaho sa labas para pagdating ng ulan, wala na tayong problema at doon na lang ang harapin natin sa loob ng bahay. Ito, mayroon pa natira. Paikot to. Then, yung ano natin, yung CR, Poso Negro o safety tank po mga kabayan. Ayan. Maglagay na lang dito mga kayo. Nakaabang naman na para pangdugtong dito. No, nakaabang naman ng mga kabayan, pero binaon yung ano, siguro labasan to ng ano, hindi ko alam, labasan ng chucho or ano. So okay na yan mga kabayan, at sobrang ano nito ha, sobrang lalim nito mga kabayan. So hanggang dito, ayan po ang bintana natin sa CR. Kailang hindi pa masyadong maganda tingnan mga kami kasi nga ito ay hindi pa na ano, na palitadahan. So dito ikot tayo para makita natin. Katulad nito mga kabayan, pag sobrang init doon, ay buksan lang, screen lang po mga kabayan, ayos na. No? Ayos na po mga kabayan, hindi pala mabuksan pag nandito ka pag nasa labas ka mga kabayan, ayos na. Makasingaw yung mga niluluto doon, plus malamig, hangin, mapapasukan ng hangin po mga kabayan. Yan ang pinaka-purpose doon sa ano natin. Kasi kung naka-fix yan, katulad doon kay sino ba yung ano? Kung naka-fix to mga kabayan, walang hangin, kulob. Paano pag nagluto? Yung amoy nandoon na din umiikot-ikot sa loob ng bahay, lalo na nakikisami yung mga kabayan, no? Okay lang sana kung hindi nakikisami, meron pang labasan. Pero pag nakikisami mga kabayan, wala. Saan lalabas yung amoy? Kulob talaga as in. Yes, nandito tayo. Balik tayo sa harapan ng terrace. So ayan, okay na pati bintana ng ating terrace mga kabayan. O di ba? Naikot ko po kayo ulit para yung mga nagtatanong kung ano na ay at least makita nyo ulit mga kabayan kung ano ang mga nangyayari, kaganapan dito sa bahay ni Ate Gemma. So ang hindi ko pa nabili po mga kabayan is yung pintuan, no? Yun na lang yung hindi ko nabili mga kabayan, pintuan. Kasi sabi ko ni Kuya Aris, kailangan mag-tiles muna bago ako bibili ng pintuan para isang ano na ba, isang putol na kung kinakailangan may putol, kundi isang putol na mga kabayan para hindi yung nailapat mo na dyan, nalagay mo na yung pintuan, and then pa nag-tiles ka, merong sumobra, no? Ay tatanggalin naman, magtapyas na naman. So, doble trabaho po mga kabayan. Kaya sabi ko, saka na lang, gawin na lang yan kapag ano, so, ayan, yung materialis natin, so far, okay naman, no? Kung merong mga kulang ay konti-konti na lang pahabol po mga kabayan. Kaya ayan, maraming salamat po sa ating mga mapagmahal and very generous sponsors po mga kabayan na talagang all out yung support nyo dito sa pabahay natin na Ate Gemma. Highly appreciated na talagang ang laki ng pinagbago, ang laki ng biyaya, no? At kasamang may kasamang pagmamahal dito sa pamilya natin Jay na talagang as in, no, as in mga kabayan, yung simple naming inaasahan pero binigay ng bongga dito sa pamilya ni Ate Gemma. Alam mo yon, kaya sabi ko, Diyos ko, talagang kapag yung biyaya ay para sa'yo, ay talagang masasalo mo talaga ng bongga. So, ganun lang. Siyempre, hindi lang si Ate Gemma yung ating mabibigyan ng ganitong bahay. Pag-pray pa din natin na tuloy-tuloy yung mission natin na kahit umulan, bumagyo, umulan man dyan, kung anong sakuna na naharap natin mga kabayan, ay kakayanin po natin yan. Basta kapit bisig lang tayo, kasama ko po ang aking mga sponsors, no?
subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators. Kakayanin natin ang lahat mga kabayan. No? Okay, sige. So, yun lang po yung huling update natin ngayon. Nakita nyo na yung labas at loob ng bahay ni Ate Gemma. So, bukas tayo ulit mag-update. Makikita nyo naman kung ano ang nababago hanggang matapos at makita nyo yung outcome ng bahay ni Ate Gemma. Maraming salamat po muli sa ating lahat. Thank you for watching mga kabayan. Don't forget, like, share, and subscribe. And please, click the notification bell para updated po kayo sa ating mga videos. Thank you! Bye!